Etong si Lilibet dumadaing sa akin dahil itong asawa niya ay sinabihan daw siya pati ang mga anak nila na sila na daw mag-iina ang pinakamagastos sa lahat. Almost 10 years na silang kasal ng asawa niya at meron na rin silang 3 anak at isa daw sa mga anak nila ay may sakit. Hindi ko alam kung ano ang sakit dahil wala naman nabanggit sa akin si Lilibet. Basta simula daw noong 6 years old pa lang daw ang anak nila ay mayroon na itong sakit hanggang ngayon. At hanggang ngayon nga raw ay pinapagamot nila. Simula raw nang nagsama sila ng asawa niya ay never pa siyang nakaranas na magtrabaho sa ibang bansa or dito sa Pilipinas. Nag-a-abroad ang asawa niya. Mga 2 years sa abroad and then pag uwi sa Pilipinas, 2 years din ang pahinga. Pero nagtatrabaho naman daw ito sa lokal. Hindi naman daw kalakihan ng sahod noon ng asawa niya sa abroad. Pero ngayon nakaalis daw ulit at medyo malaki yung sinasahod. Masasabi niya raw na hindi naman daw siya totally palamunin ng asawa niya. Dahil bukod daw sa ulirang asawa at ina siya, ay kahit papano ay nag-iisip pa rin naman daw siya ng ibang pwedeng pagkakitaan para makatulong sa asawa niya. At lahat na ata daw ng pagtitipid nilang mag-iina ay ginagawa nila. Dahil hindi naman daw masela ng mga anak niya sa pagkain at more on gulay sila. Pero ngayon na nasa abroad ulit ang asawa niya, wala daw talaga siyang magawa para makatulong man lang sa asawa niya. Dahil kulang ang katawan niya para magampanan ng ibang bagay. Focus niya raw ngayon talaga ay ang mga anak nila, lalo na yung anak nilang may sakit. Masakit lang para sa kanya na akala niya buo ang tiwala sa kanya ng asawa niya pagdating sa pera. Ngayon niya lang na-realize na parang pinaghahanapan daw siya ng asawa niya. At kahit lagi naman daw sinasabi niya sa asawa niya yung mga gastusin nila, bukod doon ay nagbabayad din sila ng utang kada padala. Yung andito pa raw sa Pilipinas ang asawa niya, aminado siya na nagkakautang sila dahil yung kinikita ng asawa niya dito ay hindi sapat para sa kanila. At yung nag-a-apply nga for abroad ang asawa niya, si Lilibet din ang gumagawa ng paraan kung saan-saan nakakahiram ng pera para sa pag-a-apply. At dahil nga nag-a-apply noon ang asawa niya, hindi na rin ito nakakapaghanap buhay. Kaya yung kinakain nila noon habang nag-a-apply ang asawa niya ay galing na rin sa utang. Masama ang loob ni Lilibet dahil hindi buo ang tiwala sa kanya ng asawa niya. Akala daw kasi ng asawa niya ay hindi siya nagbabayad ng mga utang nila. Akala daw ng asawa niya ay kung saan-saan nila ginagastos mag-iina ang pera. Samantalang lagi naman daw niya ina-update ito sa mga gastusin nila. Mas masakit dahil sinabihan sila na sila na daw mag-iina ang pinakamagastos sa lahat. Naguguluhan siya dahil ngayon parang pinamumukhaan nga ng asawa niya na parang wala siyang kwenta at parang pabigat na lang silang mag-iina. Pakiramdam niya parang utang na loob nilang mag-iina kung nabubuhay sila dahil kung hindi dahil sa asawa niya ay wala silang makakaing mag-iina. Ang hirap, napakahirap. Kung pwede lang daw sana na hindi sila umasa sa asawa niya. Pero may responsibilidad naman daw ang asawa niya sa mga anak nila kahit sana di na lang daw siya ang intindihin ay yung mga anak na lang daw nila. At yung last na uwi raw ng asawa niya, ramdam niya na parang pinakikisamahan na lang daw siya nito dahil sa mga anak nila. Ano sa tingin ninyo yung magandang payo na maibibigay nyo para sa kanya?